Do you really have to do this? Hindi ba pwede next month ka nalang mag-resume? Nag-aalala ako. Nilingon ko si Alex sa driver's seat. Nasa tapat kami ng office building ko ngayon. Sa kabila ng pagtutol ni Alex, pinilit ko pa rin pumasok ng trabaho. I don't have a choice. Nasa dugo ko na ang pagtatrabaho at hindi ako sanay na nakatambay sa loob ng bahay na walang ginagawa. Mababaliw ako. Ayos lang ako. Hindi naman mabigat yung trabaho ko. Nasa office lang ako doing some editing. For 100 times na paliwanag ko sa kanya. Alam ko ang trabaho mo. Nag-fulfill ka rin. Hindi nga ba ikaw ang inutusan ng magaling mong amo para gumawa ng project ko? Bihira naman yon. Most of the time nasa office lang ako. Kinalas ko ang seatbelt sa aking bewang. Kahit na, Sam, you're pregnant, baby, at sensitive pa. Can you just leave your job for a while? Kaya naman kitang buhayin. You don't need to work. Alex, alam mo naman na hindi ko magagawa yon. Nasabi ko na sa'yo yan. Yeah, I know. Buhay mo ang karir mo. At hindi ka sanay na walang pinagkakaabalahan. Pero iba na ang sitwasyon mo. Don't worry, I'll be okay. Kung sakali man na may maramdaman akong hindi maganda, promise, gagawin ko ang gusto mo. Inabot ko ang pisngi niya at hinalikan yon just to assure him. You mean, magre-resign ka na? No, I'll take a leave. Perhaps, indefinite leave. Pwede naman sa amin yon. Napabuga siya ng hangin. He looked so worried. Alex, huwag ka na mag-alala. Ayos lang ako. Kumpleto naman ako sa gamot at safe ang baby natin. Siguraduhin mo. Lagi kitang tatawagan. Kaya huwag mong isa-silent ang phone mo. Okay, I will, Daddy. Nasisiyahang hinalikan ko muli ang pisngi niya. Thanks God, pumayag na rin ang damuho. What did you call me? Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at tinapat sa mukha niya. This time, nakangisi na siya sa akin. Mukhang nagustuhan niya ang daddy word kaya heto't bigla nagbago ang aura niya. Malibog talaga. I said, Daddy, kasi magiging daddy ka na, di ba? Natatawa kong sabi. I like that. Okay, from now on, daddy na ang tawag mo sa akin. And in return, I call you mommy. My hot mommy. He pulled me at walang pasabing sinubasi balabi ko. Alex, wag dito. Sita ko sa kanya nang maramdaman ko naglilikot ang mga kamay niya sa ilalim ng blusa ko. Kung hindi ko lang iniisip na nasa gitna kami ng parking lot, baka bumigay na rin ako sa kanya. But we are. And worse, ang dami pang CCTV dito. Baka pagpiestahan kami ng mga CCTV operators. Ang sakit na naman ang pusong ko nito. Angal niya sabay kagat sa leeg ko. Natatawan tinulak ko siya. Kasalanan mo, malibog ka kasi. Sa'yo lang naman, nakakalibog ka kasi. He tried to pull me again, pero iniharang ko ang laptop bag sa kanya. Alex, grabe ka. Parang di ka naka-score kaninang umaga. Sa katunayan, nakadalawa pa nga siya sa akin. Isa nung paggising ko at pangalawa sa shower. I wonder tuloy kung normal sa kanya ang ganon or baka sakit na niya talaga ang pagiging malibog. Natawa siya. Nagbibilang ka talaga ha? Well, that's me. Pasalamat ka at buntis ka. Dahil kung hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Itatali lang kita sa kwarto. Wala kang ibang gagawin buong araw, kundi ang tumuwad sa akin. You're so gross, manyak ka. Napangiwi ako. Natawa siyang muli. Finally, he seems to be relaxed now. Kaya naman minabuti ko magpaalam na. Welcome back! Sigawan ng mga team ko as soon as I entered the office. May sumabog pang confetti sa ere na siya namang gumulat ng husto sa akin. Para saan naman ang mga to? Takang tanong ko sa kanila. I'm literally clueless. Hindi ba obvious? We are celebrating sa pagbabalik mo. Ika ni Reggie nang lapitan ako nang nakangiti. Ano? Sobra naman ata niyo ako na-miss. 3 araw lang ako nawala. Yes, 3 araw lang. Pero sa loob ng 3 araw na yon, marami ang nangyari. Ano nangyari? May nangyari bang hindi maganda? Hey, don't worry. Walang nangyaring hindi maganda. Actually, lahat positive. Lahat maganda, di ba guys? Nilingon niya ang team. Lahat sila nakangiting nag-thumbs up. They look so unbelievable happy para silang nanalo sa loto. Ano nga? Can you please spill it out? Nagahang na ako. Step aside, Reggie. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Iniangat ko ang tingin sa papalapit na si Gerald. Smiling from ear to ear, inabot niya ang braso ko. Let's go to my office. Doon tayo mag-usap.
Aniya sabay kindat. Dahil nagku-curious na talaga ako, agad akong tumalima. At yun na nga, after a couple of minutes, nasagot ni Gerald ang lahat ng katanungan sa aking isipan. Our company just made a good profit mula sa huling project namin, which is the commercial project na ginawa namin sa kumpanya ni Alex. It was a big success dahil nagustuhan ito ng husto ng mga boss na nasabing kumpanya. Nagbigay daan nito para offeran kami ng exclusive contract within their company. It means tayo na ang gagawa at hahawak ng advertisement ng mga products nila. So it means magiging permanente na ang source of profit natin? Ganun ba? Yes, hindi lang yon. They want to invest in our company as well, which I think was the best offer na inalok niya sa atin. Hindi ako nakahuma, though alam ko may malaking kinalaman si Alex dito. Still, hindi pa rin ako makapaniwala sa opportunity na to. I mean, napakalaki ng tulong nito, hindi lang sa mga katrabaho ko, but for the whole company. At least, with the exclusive contract, hindi na kami mangangamba mawalan ng projects. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pera para sa lahat. Kaya pala sobrang saya ng buong team. I felt overwhelmed. Tuloy parang gusto kong maluha sa tuwa. I'm still digesting all the information na ibinahagi ni Gerald nang may papel siyang iniabot sa akin. Ano to? Hinawakan ko ang papel at takang tinitigan siya. Basahin mo para malaman mo. Nakangisi niyang ginuso ang hawak ko. Pinalik ko ang tuon sa papel at mayapay nanlaki ang aking mga mata sa nabasa. I'm promoted? As in manager? May ilang beses ko pang pinasadahan ang nakasulat roon sa pag-aakalang baka na mali lang ako ng basa. Pero yun talaga ang nakasaad sa kontrata. My whole name is there, indicating my new position. Napatutup ako ng bibig. Oh my God, manager na ba talaga ako? Congratulations. Finally, natupad na rin ang naipangako ko sa'yo. But Gerald, do you really think I deserve this? I'm in mixed emotion right now. Ni hindi ko magawang huminga ng normal. Of course, you are. You deserve it. Among all the people here, ikaw lang kinikitaan ko ng determinasyon sa trabaho. You work hard to be on this position, and the team knows it so well. Kaya huwag ka nang magdalawang isip na tanggapin yan. Napatango ako. This time, tuluyan nang nangalaglag ang mga luha ko sa sobrang tuwa. Ang tagal ko rin pinangarap na marating ang posisyong ito. At ngayong nasa aking mga kamay na, ano pa ba dapat kong ikatakot? Yes, Gerald, I will accept this. Salamat sa tiwala. Pinalis ko sa aking palad ang luha lumandas sa aking pisngi at nasisiyahan naglabas ng ballpen sa aking bag. Nanginginig pa ang kamay, pinirmahan ko ang kontrata. Finally, I have something to be proud of. Very good. So ngayon nakapirma ka na. It's time for me to show your new office. Kinuha niya ang papel na pinirmahan ko at pag ano'y tumayo na. New office? Okay. Sa pag-aakalang tutungo kami sa kabilang wing ng office ay sumunod na rin ako sa kanya. May dala ka bang kotse? Tanong niya bago kami lumabas. Kotse? Bakit? Saan tayo pupunta? Nangunot ang noo ko. Sa bagong office mo, sa Cavite. Nakalimutan ko sabihin, lilipat na tayo ng branch roon. Hindi pa siya ganun ka fully furnished pero pwede na siyang i-occupy. Cavite? Medyo nawindang ako. Of all places, bakit doon? Ang layo naman. Nasa Quezon City kami. Then all of the sudden, Cavite? Halos 2 oras drive din yon. Not to mention, sobrang traffic pa sa lugar na yon. Cavite? Ang layo naman nun. Bulalas ni Alex sa kabilang linya dahil may kaunting aayusin muna si Gerald sa office bago kami umalis. Nagkaroon ako ng pagkakataon na balitaan si Alex. Bukod sa promotion ko, una kong binalita sa kanya ang tungkol sa paglipat ko. Yun din ang sabi ko, pero balak na kasi ni Gerald na mag-create ng mas malaking production studio. Hindi na pwede ang space dito sa mismong building namin, kaya naghanap na siya ng iba. Mura pa yung nakuha niya sa Cavite, kaya... No, hindi ako papayag. Ang layo ng Cavite. Matraffic pa, biyahe pa lang, ubos na ang lakas mo. Napabuga ako ng hangin. Yun din ang una kong naisip. Pero may choice ba ako? Alex, relax. Hindi ko pa nasusubukan yung biyahe. Who knows, baka hindi naman siya ganun ka-hassle. Please, payagan mo na ako. Baby, kung hindi ka buntis, baka oo. Pero buntis ka. And again, I need to remind you, sensitive ang case mo. Paano kung sa gitna ng biyahe mo, mapano ka? Sam, it rain. This is not a good idea. Mag-resign ka na dyan.
Sa puntong yon, di ko na naiwasang umalma. Pero Alex, you need to understand, buhay ko na ang karir ko. Wala ka pa, ito na ang mundong ginagalawan ko. Hindi ko pwedeng itapon to ng ganun-ganun na lang. Pero nandito na ako, kasama na rin ako sa mundong ginagalawan mo. Don't you think it's fair enough to say na may karapatan na rin ako makihati sa mundo mo? Rain, baka nakakalimutan mo, ama ako ng batang nasa sinapupunan mo. And whether you like it or not, I have all the right to decide what is good and what is bad for our baby. Dinidiktahan mo ba ako? Hindi kita dinidiktahan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mag-resign ka na dyan, tapos ang usapan. Napakuyom ako ng kamao. Natitrigger na akong sumagot ng pabalang. Pero dahil nasa tabi lang ng cubicle ko si Reggie, wala akong nagawa kundi ang magtimpe at malakas na pagbagsakan siya ng telepono. Nasa kalagitnaan ako ng biyahe kasama sina Reggie at Gerald patungong Cavite nang muling mag-ring ang phone ko. Sa kabila ng pagtutol ni Alex ay tinuloy ko pa rin ang pagpunta sa bagong branch ng aming kumpanya. Dinukot ko ang phone sa bulsa ng aking blazer at sinilent yon. Kanina ka pa inaabala ng tawag na yan ha? Bakit kaya di mo sagutin nang matigil? Si Reggie, kapwa kami nakaupo sa passenger seat ng kotse ni Gerald. Nakahimpil kami ngayon sa isang gasoline station. Samantalang bumaba lamang sandali si Gerald para pumunta ng convenience store. Hindi na kailangan, hindi naman importanteng tao to. Nag-iwas ako ng tingin. So, kumusta siya? Out of the blue na tanong niya. Sinong siya? Kunway takang tanong ko. Si Alex, yung caller mo. Napatda ako. Nabasa mo? Sa laki ba naman ang screen ng phone mo, paano di ko mababasa? Hindi ako naka-imake. Jam, dapat talaga hindi ko sinibang numero ng gagong yon. Nililigawan ka ba niya? Nakangisin tinitigan niya ako. Parang gano'n na nga. Pagsisinungaling ko. Wow, that's nice. Mukhang okay naman siya, di ba? Di na masama. Napabuga ako ng hangin. Anong okay? Akala mo lang yon. Bakit? Ano bang problema niya? Bukod sa pagiging sobrang gwapo at yaman niya, wala na akong nakikitang mali sa kanya. Yun ang alam mo, pero sobrang napaka-dominante niya. Ang kulit-kulit pa. Lahat ng galaw ko pinagkikialaman. As in, hello, hindi pa kami mag-asawa pero kung makapag-desisyon sa buhay ko, wagas. Oh, sa tono ng pananalita mo, parang may something na kayo ah. Natatawang sabi niya. Natigilan ako. Naloko na. So sobrang inis ko sa lalaking yon na carried away na ako. Ayos lang yan friend, naintindihan ko. I will not ask any question about it kung hindi ka pa ready mag-open. But I just want to tell you na masaya ako para sa'yo. Finally, nagkaroon ka na rin ng bagong pag-ibig. Hindi ko alam, pero naninibago lang siguro ako. I mean, totoong okay naman siya. He's thoughtful. Maalaga na rin naman. Kasi minsan parang nagiging pakialamero na sa buhay ko, lalo na sa karir ko. At hindi ko gusto yun. Alam mo yun, Reggie. Napatango siya. Yeah, I know, but come to think of it. Businessman si Alex. Natural sa kanya ang pagiging dominante at pakialamero sa mga bagay na pag-aari niya. Napaingos ako. Pero hindi pa niya ako pag-aari. Kung sakali man na maging kami nga, hindi yun sapat para kontrolin niya ang buhay ko. Bakit? Kinokontrol na ba niya ang buhay mo? Not really, pero kasi, tignan mo, panay ang tawag niya sa akin. The worst, gusto pa niya akong mag-resign sa trabaho ko. Dahil lang sa sinabi ko sa kanya na malilipat ako ng Cavite. O diba, pakialamero na? Baka nag-aalala lang yon. Malayo kasi ang Cavite. Kahit nga yung jowa ko, nagulat din sa balita. Pero dahil priority namin ang opinion ng bawat isa, we promise to talk it over later. Dahil yun naman talaga ang purpose ng bawat isa sa isang relasyon, bagay na dapat mong matutunan, at ni Alex rin. Hindi ko alam. Sa tagal ko siguro naging independent. I just don't know how to do it anymore. Tinapik niya ang balikat ko. Okay lang yan, hindi mo kailangang matutunan ang lahat ng yan agad-agad. It will take time, basta maging open ka lang sa lahat ng pagbabago. Kung gusto mong pumunta sa isang matinong relasyon, kailangan mong tanggapin na di lang ikaw ang may hawak na relasyon, may partner ka na. And if you really consider him as your partner, you need to respect his presence to your life now. Naintindihan mo ba ako? Hindi ako kumibo, nagtatalo kasing ego at utak ko. Pero sa huli, naunawaan ko na rin ang gustong ipunto ni Reggie. Kung sa bagay, kapakanan ko naman talaga ang rason ni Alex kung bakit tutol siya sa plano kong paglipat sa Cavite. And the fact that buntis ako at maselan pa ang kondisyon. Make it more reasonable enough para mag-react siya ng ganon. Napabuga ako ng hangin. Tama si Reggie. Siguro nga, oras na para ibaba ko na muna ang sariling pride. Habang nasa daan ay panay ang sipat ko sa phone.
This time, hinihintay ko ang tawag niya. Pero lumipas ang ilang minuto, ni Miss Cole wala, mukhang nananawa na ata. Naghintay pa uli ako, ngunit nakalabas na kami ng Manila, wala pa rin. I started to get worried. Gusto ko siyang tawagan, pero dala marahil ng kaunting pride pa, hindi ko ginawa. Dumaan ng isang oras at papalapit na kami sa aming destinasyon. I'm supposed to be excited sa bagong lugar na makikita. Ngunit mas nanaig sa akin ang stress. Hindi pa kasi tumatawag si Alex. Nag-aalala na ako kung ano-ano nang tumatakbo sa isip ko hanggang sa nakaramdam ako ng pananakit ng ulo. Sa pag-aakala na baka epekto lang ng pagbubuntis ko, ay minabuti kong ipikit na lang muna ang mga mata at umidlip ng kaunti. Ngunit hindi pa man ako nakakapikit ng matagal ay nakaramdam ako ng pangingirot ng puson. Napaigik pa ako sa sakit nang biglang kumuhit ang matinding kirot sa matris ko. Dahilan para magising ang diwa ko at mapasa po sa parting yon ng aking katawan. Ari, ang sakit. Namimilipit na ako sa sakit. Rain, ano nangyayari sa'yo? Napahawak sa akin si Reggie, baka sanggulat sa kanyang muka. Ari, ang sakit ng puson ko. Parang napupunit ang puson ko, Reggie. Ano? Oh my God, Rain, dugo ba yung nasa binti mo? Nag-hysterical na siya. Narinig ko din ang malakas na pagtawag ni Gerald sa aking pangalan. Ngunit bago pa ako makahuma ay dinaluhong muli ako ng matinding kirot. Hanggang sa di ko na nakayanan at kapag daka ay nawalan na ako ng malay.